Pasigan nyo ito ang latest na balita. Nandito tayo ngayon sa barangay San Napico, Barangay Manggahan, kung saan nga nagaganap ang pamamahagi na pamaskong handog. Inyong nakikita ngayon ang pag-unload ng mga items, ng mga food packs para ipamigay nga, distribute na nga ito bahay-bahay. Sir, saan po yung diretso ng niloload nyo ngayon? Papuntang Urbano po, Urbano Street. Urbano Street, Barangay Manggahan. Okay. Sir, may ilang team po kayo? Hindi ko po alam din eh. Ba? Etong sa truck nyo, sir, ilan yung ano nyo? Ilan yung dala nyo? 700. 700 to. 800? Okay. Okay na. 800 na food packs nga itong dala nila sa lugar na ito. Subukan nga natin ngayon kumausap ng team leader. Wala dito sa area yung mga nandito lang. Controller, tsaka security. Subukan ngayon natin humanap ng team leader na sa gayon makausap natin. May team leader dyan? Sino yung nag-scan? Ma'am, live tayo ngayon sa iNews. Opo. Ma'am, pag mag-scan po ba ma'am, ano po yung kailangan lang? Pasig QR pass po. Pagka wala silang Pasig QR pass, tapos national ID lang, Hindi po ako. hindi po pwede. Hindi po Pero pag pwede ba sila magkaroon ng Pasig Pass kahit wala silang national ID? Mag-register po sila ng... hindi po. Hindi po sila Hindi sila pwede magkaroon ng Pasig Pass kung wala naman silang national ID. So kailangan talaga bot meron para makatanggap. Okay, kasi nga integrated na siya. Salamat po ma'am. Thank you po. Sa ngayon po ma'am, ilan po yung may idea po ba kayo kung ilan po yung food pack sa dala ninyo para maipahamahagi po sa mga residente dito sa barangay San Napico? Wala pong idea eh. Okay. Pero nasa 19K ata. 19K lahat. 19,000 ang inyong dalang food packs. Asan? Good morning ma'am, live po tayo ngayon sa iNews. Ma'am, tanong ko lang po, marami kasi nagtatanong ma'am, for clarification lang, again, and paulit-ulit lang po, at paulit-ulit din po natin sila sasagutin. No? Once and for all ma'am, kapag ka meron po ba tayong hindi po activated yung inyong Pasig Pass, ano po kailangan nilang gawin? Pag hindi updated? Talagang nire-required natin dapat po. Good morning everyone. Pangalan po ma'am. Ako si Ate Marie Cris Geronimo. Muli po, nandito po ang Pamaskong Hotdog Team sa Napico Manggahan. Dapat po talaga updated po yung ating mga Pasig Pass QR code. Ngayon, kung meron man pong hindi updated, meron po tayong proseso naman para mapabigyan din po sila. Ano po yung proseso ma'am? Kung hindi po. Sa QR Pass ba ma'am? 'Di ba pagka mag-ano po sila ng kailang QR Pass, kapag in-scan po ninyo yun at hindi po updated, ano po ginagawa ninyo? Katulad po ng sinabi ng ating mayor, hindi naman po sinasabi na pag hindi updated ay hindi mabibigyan. Kaya lang kailangan po, halimbawa sa isang bahay, meron po 5 pamilya at lahat po sila hindi updated, bibigyan po natin ng isang pamaskong handog po. May tanong po ma'am, paano daw po kung hindi pa nare-release ang national ID? Kaya karamihan din naman talaga dun sa ating mga national ID ay matagal. Kaya nga po ang natin ay talagang dapat po before dapat na sila ng kanilang mga national ID. Sorry sa boses, wala na talaga lumalabas. Ayun po, kahit hindi naman po talaga sila updated o hindi po sila verified, nabibigyan pa rin naman po. Kaso, hindi katulad po ng verified na Mabilis lang. Bukod sa mabilis, isang pamilya isa. Dito po talagang kahit na 3 o 5 pamilya na walang verified, isang Pasig Pass ay isang pamaskong handog po. Opo. Paano yun ma'am? Kunyari magpapa-verify pa lang ako on that day. Kaya pa bang umabot? Tapos kunyari hindi ako nabigyan nalaktawan ako. Pwede ko po ba siyang i-claim sa Bridgetown, sa City Hall mismo? Wala po tayong distribution sa Bridgetown ng pamaskong handog.
at talaga pong nasa area. Pagka po talaga hindi updated at hindi po talaga verified, dapat po nilang gawa ng paraan na maging verified para po sa susunod na pamaskong handog wala pong maging problema. Paano nga kunyari ma'am, wala ako sa bahay. Wala ako sa bahay. Tapos meron naman ako NA form. Saan ko i-claim yung pamaskong handog ko? Pwede nating i-claim ang pamaskong handog sa staging area kung saan po naka-area ang pamaskong handog. Like dito sa Napico, pwede pong pumunta sa staging area mamayang hapon doon po para sa mga NA form. Yung naman pong hindi nila kaya na umabot sa open ang staging area, may mga process po doon na susundin. Kunyari na Basahin po natin, susundan lang po natin. so kunyari nasa Barangay Rosario ako, nalaktawan ako doon. Tapos kinabukasan ngayon nga po nasa Napico kayo, pwede ko kayo puntahan sa Napico. Meron po tayong NA form. Okay. Walang problema. Yun lang naman po, maraming salamat po ma'am. Masyado mo akong binigla ah. At ayun nga po, na atin naman pong narinig kung paano po yung proseso. At kailangan talaga, yung talaga importante. Di lang rin naman kasi ang pamahalang lungsod ng Pasig ang nananawagan na magkaroon nga ng national ID, kundi even the national government nagsasabi, nagpapaalala na tayo ay magparehistro sa na magkaroon tayo ng national ID. Ito na ngayon nangyaring parang staging area nila dito sa Barangay Napico dahil wala nga silang staging area na pwede nila puntahan dito. Dito na sila nagkakarga, dito na po sila nag-unload para ipamigay sa mga lugar na pwede nila na pupuntahan nila kung saan po ito naka-schedule. Ayon nga rin sa team leader na nakausap natin, kapag tayong araw ho ay pupunta, ay tayo po ay aalis, pwede po natin iwan yung QR pass natin sa ating kamag-anak at ibibigay naman yon. Pero kung hindi nyo naman po, wala naman po kamag-anak sa lugar ninyo, pwede nyo po iwan sa kapitbahay nyo. Basta meron po kayong authorization letter at meron po kayong ID. Kuya, ayun. Dito ho yan sa Barangay Manggahan. Dito po yan, particular sa Napico, Barangay Manggahan. At yan nga muna ang pinaka-latest dito sa Barangay Manggahan. Ako si Monchik para sa latest ng iNews Pasig, Balita, Buhay, Pasigueño.